Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Alian Reyes. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. We have the timing just wasn't right for us. Fire signs, kung meron ditong mga pagkikita na hindi man matuloy ngayong araw, may mga plans kayo na hindi matuloy, or ano pa ba, yung mga bagay kasi pwedeng may mga plano kayo na hindi sasang-ayon sa inyo ngayong araw na to. So, huwag kayo masyadong ma-frustrate. Hindi lang talaga aligned yung energy ninyo on that certain situation, kaya pwedeng hindi siya mangyari. Or, hindi ikaw yung hindi aligned, kung hindi, yung mga taong kadil mo ngayong araw na ito. Tignan natin, pwedeng mas lower kasi yung energy nila or yung frequency nila compare sa'yo. Kaya meron ditong mga hindi matutuloy na mga pagkikita, pag-uusap, or kahit ano pa yung kinakaharap po ninyo or kakaharapin ninyo. I know I mess up everything. Okay, so meron ngang tao dito, katulad nung sinabi ko kanina, na pwedeng mas mababa kasi yung frequency nila kesa sa'yo. Kaya, yon, parang hindi nagmamatch talaga yung energy ninyo nung tao na to. I want you. Pero, nandun naman yung desire ng tao na to na pwedeng makausap ka, ganyan. So, gagawa at gagawa to ng paraan just to meet you. So, wag mo ibaba yung standard mo for this person. Hayaan mo siya na siya yung mag-level up. Okay, kung gusto kanyang makausap, ganyan. Hayaan mo siya na siya yung mag-effort dito. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Ano pa po ang ating mensahe para ngayong araw na ito? Abundance mindset. Ayan. Sabi nga dito, if you think of your abundance as something that happens in the future, lagi kang maghahabol. So, wag nyo sasabihin na magkakapera pa lang ako. Ang sabihin nyo, may pera na ako. Okay, kailangan nangyayari na siya ngayon. Hindi mangyayari pa lang in the future. Ganon din po pag kayo ay nagmamanifest. Kailangan nangyayari na siya. It's happening now. Hindi yung mangyayari pa lang siya sa future. Okay, kaya minsan yung iba sa inyo, yung mga manifestations ninyo, hindi nyo yan nare-receive. Kasi, hindi kayo aligned doon sa inyong manifestations, doon sa energy. And also, yun nga, kasi pang future yung sinasabi ninyo. Parang ganito, pag sinasabi ninyo ng sana. Positivity, faith, and optimism. Ayan po. So, kayo naman talaga ay pag nagmamanifest, dapat, sabi ko nga, aligned kayo doon. At dapat positive yung energy ninyo. Huwag kayong magmamanifest kapag kayo yung may doubts. Parang ganito lang yan kung kunwari magpaparead kayo sa akin, pero you have doubts sa akin, bakit pa kayo magpapabasa? Parang ganon. O kaya yung mga readings natin dito, pinagdududahan ninyo. Ba't pa kayo nanonood? Parang ganun din po yon. Kaya pag nagmamanifest kayo, dapat talaga 100% sure kayo. At saka hindi kayo aligaga, hindi kayo agitated. Dapat po relax yung energy ninyo at positive po yung isipan ninyo. Ganun dapat talaga para mas mabilis ninyong mamanifest kung ano man yung mga gusto ninyong i-manifest. Let go of guilt at wag din kayong magigilty. Ayan, 'di ba? Kung meron kayong mga bagay dito, fire signs na gusto ngayong araw na to, baka meron kayong gustong bilhin, wag daw kayong magigilty, sabi ni Universe. Kasi deserve niyo 'yan. Kunwari meron kayong gustong kainin, nagigilty kayo kasi pwedeng yung pera ninyo, sabihin natin, okay lang din naman pala, no? Siguro self-control yung kailangan ninyo dito. Pero kasi sabi dito, when you allow your light to shine brightly, you inspire others. So, meron kayong mga na-inspire dito. May mga tao dito na nagiging inspiration kayo. Kaya na kasi parang nagigilty ka, nasasabi mo na, ay, bakit kaya nila ako hinahangaan, ganyan. So, minsan nagsiself-sabotage ka dito.
So, believe in yourself. Tingnan mo, madaming nagtitiwala sa'yo dito. Kaya, wag kang magigilty kapag, kunwari, pinupuri ka ng isang tao. Instead na sabihin mo, uy, hindi naman. Mag-thank you ka na lang. Mas matutuwa yung nagsabi sa'yo or yung pumuri sa'yo. Ayan, just say thank you. Instead na guilt yung maramdaman mo dito. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. Kasi minsan may mga blessings kayo na nare-receive, fire signs, or may mga ginagawa kayo, pero tama naman talaga yung ginagawa ninyo. Nafe-feel ninyo na parang hindi siya tama. Nafe-feel ninyo na parang nakaka-guilty naman, ganito, ganyan. So, iba-iba kasi talaga tayo ng swerte. Iba-iba tayo ng blessings na nare-receive sa araw-araw or sa buhay natin. Kaya naman, just say thank you. Maging grateful po kayo sa mga bagay na nare-receive ninyo. Minsan nga yung mga nare-receive natin na blessings, hindi natin yung nakikita as blessings. Kasi iba yung hinihintay natin. Oo, kaya naman ngayong araw na to, count your blessings, magpasalamat ka dun sa mga blessings na mayroon ka. Tignan pa po natin ano pa yung paparating para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for fire signs? Okay, tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo, fire signs. We have a blessing on the senses that give the world to you. So, malakas po yung intuition mo ngayon. Kaya naman, ayan, if, di ba, nafe-feel mo na, teka, parang may hindi tama dito sa sitwasyon na to. Parang may something off dito sa tao na to. So, i-follow mo po yung iyong intuition. Huwag mo na siyang pagdudahan. Okay? So, ayan po. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. And also, meron ka ding mga blessings na marireceive talaga dito. Na pwede po na may magregalo sa'yo, ganyan, may mag-tip sa'yo. Alam mo, yung ibibigay sa'yo ng tao na to is bukal talaga sa puso niya. Pwedeng bigyan ka niya ng something sweet ngayong araw na to. Kung sino man yung makaka-deal mo ngayong araw. We have a blessing for support. Ayan. So, may suporta din dito na lumalabas. Pwedeng suporta na to ay galing sa mga tao talaga na mahalaga sa life mo. Or some of you nga, pwedeng yung suporta na to galing sa mga tao na yung hindi mo talaga ini-expect na susuportahan ka ng mga tao na to. Tignan natin. Okay, pasensya na po at medyo naguguluhan ako si Dimitri kasi ayan, nanghingi ng pagkain. Wait lang po. A blessing for a fresh start. Okay. So, ayan, 'di ba? Yung tao na to, kasi I know I mess up everything. So, may babawi po sa'yo dito. Okay, babawi sa'yo yung tao na to. Yung sabi natin, kung tinake for granted ka niya last time, ngayon, ibibigay niya yung oras niya sa'yo nang wala siyang hinihinging kapalit. Okay, meron naman tayo ditong a blessing for a fresh start. Ayan po, so, di ba? Hindi ko alam kung meron ba kayong biniling bagong damit or bagong gamit sa bahay. Ayan po, you feel talaga, ayun, siguro dito kayo na guilty, 'di ba? Sa kung ano man tong binili ninyo para sa inyong sarili, ganyan. So, ano naman to? Yung blessing na to is para talaga yan sa inyo, kaya wag po kayong magi-guilty, okay? Deserve nyo yan, fire signs. Kaya, pinaghirapan nyo yan eh. Kaya, huwag kayong magi-guilty. Alisin nyo na yung guilt feelings na nararamdaman po ninyo. Bakit kayo nagi-guilty? Kasi, pwedeng mayroong tao na nanghihiram sa inyo ng pera. Or kung ano man yung hinihiram ng tao na to sa inyo. Pero hindi nyo napahiram. Tapos, ayun. Tapos, bumili kayo ng ganyan. So, medyo yung iba sa inyo, naiilang kayo na i-post sa social media yung binili ninyo. Kasi, ayaw nyo bang ma-judge? Something like that. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay, tignan pa po natin ano pa yung mensahe natin, Spirit Guide, for fire signs. So, number 34, ano pang lucky numbers mo? 39, and we have number 7. Yan po yung iyong mga lucky numbers. We also have the Phoenix, separation. Tapos, meron tayo ditong love call. May hinihintay ba kayong tawag? Ayan po. Pwedeng sinasabi sa inyo dito ni Universe, expect the unexpected ngayong araw.
Madami kayong mga calls dito na marireceive. Di ko alam kung iba sa inyo sa call center ba kayo nagtatrabaho or meron kayong hinihintay na mahalagang tawag mula sa person ninyo, mula sa inaplayan po ninyo. Marireceive nyo yan ngayong araw na ito. Meron ding nalulungkot dito kasi pwedeng last pag-uusap ninyo ng person mo, hindi kayo okay. So, pwede pa siyang maayos. Okay? Hindi pa huli yung lahat para dito sa inyong dalawa. Para sa inyong relationship. Tignan natin yung energy pagdating sa trabaho. Kamusta po ang energy spirit guide pagdating sa trabaho ni fire signs ngayon? Kamusta po ang energy pagdating sa trabaho? Mayroon tayo ditong 2 of Wands. And we have the High Priestess. Tahimik lang kayo pagdating sa trabaho ngayon. Pinag-iisipan yung mabuti. Kung kayo ba ay aalis, magre-resign ba kayo sa work, or magstay pa kayo dyan sa trabaho ninyo? Tinitimbang mo talagang mabuti kung ano yung makakabuti sa'yo. So, sabi ko nga, i-follow nyo yung intuition ninyo. Kasi sa umpisa pa lang, fire signs, alam nyo na kung ano yung makakabuti sa inyo. So, if you have doubts dun sa inaplayan ninyo, kasi may pag-travel na lumalabas dito. May choices talaga po kayo dito. Or pwedeng yung iba sa inyo, naka-first step na kayo dun sa other choice ninyo. Pero hindi ba kayo siguradong sigurado dun. So, wag nyo nang ituloy kung di kayo sigurado. Meron naman dito, ayun, iniisip nyo talaga na lumabas na muna sa comfort zone ninyo. Kasi you know naman na kaya mo. Okay, kaya mo pang mag-expand, kaya mo mag-explore pagdating dito sa career. So, i-push mo na. Kung ano yung sa tingin mo na makakabuti sa'yo, yan po yung gawin mo. Kasi nakikita ko naman, wala namang pumipigil sa'yo dito. Ang limit mo lang dito, fire signs, is your mind. Check po natin pagdating naman sa kaperahan. Sa kaperahan, we have 6 of Swords. Okay. At meron tayo ditong 10 of Swords. May bumabalik dito eh. You know, I know I mess up everything. So, pwedeng pinagkatiwalaan nyo na once yung taong to pagdating sa pag-handle ng money, pagdating sa pagtitiwala sa taong to, pinagkatiwalaan nyo talaga. Pwedeng pinautang ninyo, tas hindi naman nagbayad. Ngayon, babalik na naman, mangungutang na naman sa inyo. Deserve ba ng taong to yung kindness ninyo? Fire signs? Tignan mong mabuti. Kasi, ang nakikita ko dito, tinitake for granted at inaabuso ka na talaga nung tao na to. Ang dami-dami niyang sinasabi sa'yo. Actually, pag hindi mo to napahiram, ang dami-dami niyang sasabihin sa'yo. Pero hindi niya sa'yo sasabihin niya na sa ibang tao, sisiraan ka niya. Oo. Meron din dito, ayan, may failure kasi tayo dito na lumalabas. So, hindi ko alam kung meron ba kayong mga bagay na parang hindi ninyo na-accomplish. So, siguro yon kaya you feel na ang gulo-gulo, no, ng iyong kaperahan ngayon. Kasi hindi ko alam kung may naglaps ba dyan na mga bayarin mo. Ayan po, pwedeng meron ka bang nakaligtaan, tapos ngayon mo lang naalala, pero medyo huli na yung lahat dito. So, parang may penalty ka ng babayaran. Ayan po. Or pwedeng, kung ikaw naman yung may utang dito, fire signs, pwedeng tumubo na talaga. Ang laki na ba ng tinubo nitong principal, o yung utang mo. Oo. Parang mas malaki na nga kaysa dun sa principal yung tubo niya. So, kaya medyo burden talaga kayo dito. Nahihirapan talaga kayo. Tignan natin. O kaya naman, ang lumalabas kasi dito, pwedeng yung dating magandang flow ng money ninyo, yung smooth ba, pwedeng medyo nababawasan na siya ngayon. So, parang mas lumiliit yung inyong kita. Tignan natin sa sales naman or sa negosyo po ninyo. We have the Fool. Medyo nagiging careless yung iba sa inyo dito. And, parang unprepared po kayo. Baka may mga stocks po kayo dito na na-overlook ninyo. So, tignan nyo po yung mga stocks ninyo, lalo na kung yan ay na-expire. Baka kasi mamaya makapagbigay kayo sa mga clients ninyo ng expire na products. Oo. Meron naman ako nakikita dito na pwedeng meron kayong ibabalik. Hindi ko alam kung may ibabalik ba kayo sa client na payment or meron kayong ibabalik na product dun sa inyong supplier. Dalawa kasi yung pinapakitang energy sa atin dito. Actually, mababait naman yung mga clients mo ngayon. Oo, parang naman sila, mauunawain ba? So, kung meron mang medyo may pagkakamali dito, wala namang, parang magiging dragon. Wala namang ganong energy. Makakausap mo naman sila ng maayos. Siguro bigyan mo na lang sila ng,
parang something, yung parang token of appreciation, ganun, or token of something, kasi nga pwedeng may pagkakamali kasi dito. So ayan, kailangan talaga pagdating dito sa negosyo ay focus po kayo, or kunwari may client kayo, mag-focus talaga kayo dun sa client ninyo, kasi baka mamaya mali yung nadinig ninyo, mali yung na-prepare ninyo na order, or mali ba yung sukli, sobra ba or kulang. Tignan naman po natin pagdating sa love life para sa mga single. Para sa mga single, we have 7 of Swords. Ayan. Meron kasi dito, hindi ko alam kung may nakakausap ba kayo, fire signs. Meron kasing energy dito, parang nagpapanggap kasi siya. Ayun. Okay. Oo, may kausap kayo dito. Nagdadalawang isip kayo sa taong to, kung meron man kayong kausap. Nafe-feel mo na may something off nga dito sa taong to. Ayun, no? Alam mo, kinakausap ka lang nito pag gusto ka niyang kausapin. Pero pag alam mo yun, hindi siya gumagawa ng time talaga para kausapin ka. So, kinakausap ka lang niya pag bored siya, yung tao na to. Okay, so, some of you, ex nyo na to, kasi yung 7 of Swords natin, ex energy yan. Wala talagang balak bumalik yung tao na yan. Alam mo, parang ginagawa ka lang niyang pastime. Fire signs. Ito, hoping pa kasi yung iba sa inyo na magkabalikan. Or pwede rin naman baliktad, no? Pwedeng yung taong to, siya yung bumabalik sa life ninyo. Kasi siya pa kasi yung umaasa. Pero kayo kasi, wala na talaga kayong gusto sa taong to. Yung iba sa inyo parang gumaganti na lang yata kayo. Merong kasi, pang papaasa dito akong nafe-feel pagdating dito sa cards natin na to. So, tignan po natin para naman sa mga inner relationship. So, it's up to you kung paano kayo makipag-deal dito sa tao na to, or kahit ex nyo man yan or new person yan. Tignan po natin pagdating naman sa mga inner relationship. We have 8 of Pentacles. So, some of you separated kayo ng person mo, but physically lamang, not emotionally, okay? Kasi pwedeng dahil sa trabaho. Ayan, the Hanged Man. Okay. May mga delays kayo na kinakaharap. Pwedeng yung pagkikita ninyo, yung pag-uwi ng person mo. Parang kasing hindi niya ma-sacrifice yung kanyang trabaho para dito sa relasyon po ninyo. Ganun naman yung nangyayari. So, medyo parang magkakaroon kayo ng problema dito. Miss na yung person mo, pero hindi niya ma-sacrifice yung kanyang work. Tignan mo, bakit ba? It's either kasi yung person mo, fire signs, baka madami siyang responsibilities. Maraming umaasa sa kanya. And, oo, yun nga lang kasi nasa-sacrifice ka niya. Nasa-sacrifice niya yung relationship mo para dun sa mga tao na mas nangangailangan sa kanya. Yun kasi yung nafe-feel ng person mo eh. Ikaw, you're confident, you're independent, fire signs, kaya itong person mo, yun, dun siya nagfo-focus sa mga taong mas kailangan talaga siya. Oo, kaya parang hindi niya ma-sacrifice talaga yung kanyang trabaho. Sabihin natin, hindi naman yung bibitawan niya yung work niya eh. Kunwari, mag-vacation lang siya, ganun, o kaya naman, magda-day off siya, or pag day off niya, ikaw yung pupuntahan niya, or mag-meet kayo, ganun. Minsan, parang hindi na talaga siya nangyayari. So, mag-usap po kayo dito. Alamin mo kung saan ba, ano ba yung pinanggagalingan ng person mo. Check po natin para naman sa mga mag-asawa. We have Queen of Wands. Ayan. At meron tayo ditong 6 of Wands. Okay, so may mga pangako kasi dito na napako. Ayan po. Or pwedeng sabi ng asawa mo, tatawag siya ng ganitong araw or ganitong oras. Pero hindi kasi nangyari. Okay, tapos bigla naman parang nagtampo. Hindi ko alam kung ikaw yung nagtampo, fire signs, or yung person mo nagtampo, ay yung asawa mo nagtampo na siya kasi hinihintay ka niya. So, yun lang naman yung nakikita ko dito. So, need nyo lang talaga is mag-effort pagdating sa person mo. Or yung person mo naman, yung asawa mo, mag-e-effort to sa'yo para makausap ka. Ayaw niya kasi na nagtatampo ka. More on tampo lang naman yung nakikita ko dito. Oo, tas pwede rin, baka hindi kanya nasamahan. Pwedeng pagod siya sa trabaho. Yan. Kaya babawi siya dito. Ayan. Parang ang sweet niya nga ngayon sa sa mga message niya sa'yo. And kasi meron din dito, gusto naman ng asawa mo, private lang yung mga moments ninyo. So, yan, baka yung asawa mo fire signs or ikaw mismo, hindi ka talaga ma-share na tao sa social media. Okay na kayo na kayong dalawa nagkakaintindihan kayo ng asawa mo.
Kasi 'di ba may mga couples na lahat na lang pino-post sa social media. Pero kasi ang pinapakita kasi dito, gusto ng person mo, kung ganyan kayo before, gusto ngayon ng person mo maging private po kayo. Kayo ng asawa mo, maging private lang yung mga nangyayari sa buhay po ninyo. Ayan, baka pinapagalitan kayo, kunwari nag-share kayo or sinisita kayo ng asawa nyo, ganyan. Concern lang siya sa inyo. At saka concern kasi siya sa family ninyo. O ayaw niya na maging tampulan ng kunwari ng chismis, ganun. Kaya gusto nitong asawa mo gusto niya maging private person or private yung family ninyo as much as possible. So yun, intindihin mo na lang, mag-usap talaga kayo dito kung hanggang saan ba yung mga pwede ninyong i-share sa social media, ganon. Okay? So yan lang po yung mensahe para sa'yo. Maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!